Soy-Soy, anong ginagawa mo? Mama, hindi na magpapagamot si Soy-Soy. Iuwi mo na ako, ha? Bakit naman, Soy-Soy? Takot kang masaktan. Pangako iyan ni Mama sa'yo. Basta mabuti kang makikipagtulungan sa operasyon. Maya-maya lang, magkakaroon ka na ng malusog na katawan. Ako. Ah. Ayokong paghirapan pa ni Mama. Ang pambayad sa operasyon. Hindi na tayo magpapagamot. Ganyan, hindi na kailangang umutang si Mama. Hindi na kailangang magbanat ng buto sa paglalako araw-araw. Hindi ka na rin magugutom. May pera si Mama, kaya kitang gamutin ni Mama. Soy-Soy, kailangan mong mabuhay, ha? Hindi pwedeng mawala ka kay Mama. Hoy, Zisho. Anak, bukas samahan mo ako para makipagkita sa kapatid mo. Sige. Siguradong makakabuo si Mama ng pambayad sa operasyon. Siya si Zisho, ang anak mayaman ng Jiang Cheng. Basta mapakasal ko lang siya, makakakuha ako ng malaking dote. Pero gusto niya, dapat malinis ang puso at walang dungisang asawa. Para kay Soy-Soy, kailangan ko na lang magtago. Sana maging maayos ang lahat ngayon. Yan Shi. Haha, bata ka, sa wakas nakabalik ka na rin sa bansa. Pamilyar ang itsura na iyan. Wei, ipakilala kita. Ito ang pinakamatalik kong kaibigan na si Guyanshi. Ang may hawak ng pamilya Go. Halika, Yanshi. Ipakilala kita. Ito ang girlfriend ko. Shen Ziwei. Matagal na tayong hindi nagkita. Shen Ziwei. Ang naka one night stand ko 6 na taon na ang nakalipas. Ang papa ni Sis, kaibigan pala ni Zisho. Paanong naging ganito kalaking pagkakataon? Kilalang kilala ba ninyo ang isa't isa? Ha, hindi naman. Ha. Paano ko naman makikilala ang isang tulad ni Young Master Go na napakayaman at makapangyarihan? Noong araw sa hotel, basta na lang siyang pumasok sa kwarto ko. Pinilit niya ako, tapos umalis din agad siya. Ngayon, nag-aasta siyang hindi ako kilala. Ang lakas mong lokohin ako. Sobra na ang ibinigay kong pagkakataon sa iyo. Si Guyanshi ang nagpa-blind date sa iyo. Saan ka na naman tumakbo? Huwag mo akong magawang maabutin. Naiinis mo ako ng husto. Ang batang ito, ilang taon nang hindi lumalapit sa babae. Kailan pa kaya ako makakarga ng apo sa tuhod? Habang wala pa si Mama, mangalap ako ng ilang bote para ibenta. Para hindi na gaanong mahirapan si Mama. HMPH. Ay nako. Ang batang ito ha, pati kay Guyanshi, kapareho pa rin nung bata pa siya. Ay nako, Lola, patawad po, walang anuman. HMPH, hey. Ay. Ang mga kilay at mga mata ng batang ito, kapareho pa rin nung bata pa siya. Hindi kaya ang lalaking iyon, ang dugong noalay sa labas. Ang tawag ni Lola Go para mangulit tungkol sa pagpapakasal. Sa pamilya Go, iisa lang ang tagapagmana sa bawat salinlahi. Ikaw naman, matapos ang napakaraming taon. At hanggang ngayon, lumalayo ka pa rin sa mga babae. Si Lola Go rin, natatakot na maubos ang lahi ng pamilya Go. Kaya siya tumatawag para mangulit tungkol sa kasal. Single pa rin siya, sa dami ng taon. Hindi pa rin niya malagpasan ang bigat sa puso niya. Hindi sa minamaliit kita, pinabayaan mo siya sa loob ng napakaraming taon. Ang iisipin ng iba, gusto mo lang gumanti sa kanya. Ang hindi nakakaalam, aakalain na ikaw. Buhay na buhay pa rin sa isip mo ang taong iyon. Na minahal mo pa siya. Sa mga taong ito, hinahanap niya pala ako. Ganoon niya ako kamuhian. Kung alam lang niya na umiiral si Soy-Soy, hindi ba mapapahamak si Soy-Soy? Late na. Mauna ka nang pumunta sa banquet hall.
Aayusin ko lang ang makeup ko. Hindi ko akalaing si Guyanshi pala ay mabuting kaibigan ni Hizisho. Sobrang galit niya talaga sa akin kapag sinabi niya kay Hizisho na ako ang babaeng nakasama niya noong gabing iyon noon. Lagot na ang pambayad sa gamutan ni Soysoy. Ano bang balak mo? Hindi ba ako kilala ni MS? Shen, bakit ka kinakabahan? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Makipaghiwalay ka kay Hizisho ngayon din. Hindi pwede. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay. Hindi ko mabubuo ang pambayad sa gamot ni Soysoy. Kapag may nangyari sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. Sa tulad mong babae, may tunay ka pa bang damdamin? Wei, tapos ka na bang mag-ayos? Takot na takot ka bang makita niya? Naalala ko, pihikan si Hizisho pagdating sa babae. Alam niya ang nangyari sa atin. Sa tingin mo, gugustuhin ka pa ba niya? Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko talaga siya pwedeng mawala. Nakikiusap ka sa akin. Kung gayon, magpakita ka ng totoong sinseridad. MMMMMM. MM. 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 Yanshi. Bakit ka rin nasa banyo? Nakita kong inaayos ni MS. Siya ang damit niya. Mukhang kailangan niya ng tulong. Lumaki kaming magkasama ni Zisho mula pagkabata. Magkapatid sa tindi ng samahan mula pagkabata. Hindi mo kailangang maging formal sa akin, MS. Shen. Ay, pasensya na at pinaghintay kita ng matagal. Sabay na tayong pumunta sa banquet hall. Sige. Ang lola ko, may kasamang mga tao. Dumating dito sa hotel para dakpin ako. Hindi ako sasali sa banquet. Aalis na ako. Ay, huwag naman. Ang tagal na nating hindi nagkita. MM. Marami pa tayong pagkakataon sa hinaharap. Ha, aalis na agad siya. Oh. Kunin mo muna ang 200,000 at ipanggastos. Kapag natapos mong makita ang kaibigan ko, sa susunod, ipakikilala kita sa mga magulang ko. Bayad na 200,000. Sa mga araw na ito, si Soysoy sa ospital. May pambayad na sa gamutan niya. HMMHMMHMMMMMMMM. AAA. Mama, ang sakit. Mama, 我好痛。 Nakuha ko na rin ang unang pera. May lunas na ang sakit ni Soysoy. Mama, Soysoy. Soysoy, tiis lang. Dadalahin ka ni Mama sa ospital. Kailangan mong kayanin. Hindi maganda ang lagay ni G. Gu, dahil sa iyo, ayaw na ayaw ni Madam na pumunta sa blind date. Nasaksak at dinala sa ospital. Ha, pupunta ako agad. Tara. Mama, huwag ka nang malungkot. Sabi ng doktor. Ayos lang si Soysoy. May likas na sakit sa puso ang bata, bagamat ngayon ang kondisyon niya ay halos matatag na, pero hindi pa rin maganda ang lagay. Kailangan nating agad makahanap ng donor na puso, para may sagawa ang heart transplant. Soysoy, sisikapin ni Mama na makalakam ng pera agad, para maoperahan ka sa heart transplant, para mabuhay ka ng malusog. MM. Kasama ni Mama. Masaya si Soysoy araw-araw. Para gamutin ako ni Mama. Araw-araw siyang kumakayod mag-isa sa ilang trabaho. Gagawa ako ng paraan para kumita ng pera. Para gaman ang pasanin ni Mama.
Go. Nitong mga taong ito, araw-araw, naghihintay si Lola na umuwi kayo sa bansa at magpakasal. Ngayong sa wakas nakabalik na kayo. Paulit-ulit pa rin kayong umiiwas sa blind date. Ngayon, bigla na lang nag-alala si Lola. At bigla na lang siyang nawalan ng malay. Hindi mo alam. Sa mga taong ito, gustong-gusto na ni Lola na magkaroon ng apo sa tuhod na babae. Halos mabaliw na siya kakaisip. Nang hulihin ka namin sa hotel ngayon, nakakita kami ng batang babae. Nakamukha mo noong bata ka pa. Sayang at hindi siya ang tunay na apo sa tuhod niya. Sabi lang ng matanda. Ngayon, ikaw at ang pamilya Lin, si Linderong, ang mayamang dalaga, magpakasal na kayo pagkatapos ng blind date. O mag-uwi kayo ng apo sa tuhod para sa kanya. Kung hindi, hindi siya magpapagamot. At doon na lang mamamalagi sa ospital. Mag-uwi kayo ng apo sa tuhod. Papa. Papa. Hindi. Si Uncle iyon. Uncle, pasensya na. Walang problema. Profesional na alalay sa ospital. Uncle, pag pumunta ka sa ospital, kailangan mo ba ng maliit na katulong? Kabisa ko ang ospital. Matutulungan kitang magturo ng daan, pumila, at kumuha ng gamot. 100 yuan lang ang singil ko bawat beses. Gustong-gusto ni Lola na may apo sa tuhod. Hindi ba't ito na mismo ang handang batang babae? Basta mapakalma lang si Lola ngayon. At mapagpasensyahan siyang makipagtulungan sa doktor, ayos na. Hindi kailangan ni Uncle ng kasamang magbabantay. Pero may isa pa akong bagay na kailangan ng tulong mo. Ang 2,000 na ito ang bayad ko sa iyo. Ang laki ng 2,000 na yan. Tinuruan ako ni Mama na sumunod sa batas. Basta hindi ako lalabag sa batas at gagawa ng krimen. Uncle, kahit anong ipagawa mo, pwede. Hey, hindi nanlalamang si Uncle sa mga bata. Maya-maya, may pupuntahan akong matandang babae. Diyan ka muna sa pinto maghintay. Kapag narinig mo na si Lola, nagwala at humihingi ng apo sa tuhod. Agad siyang tumakbo sa tabi ni Uncle. Niyakap ang binti ni Uncle at tinawag na Papa. Naiintindihan na ni Soy-Soy. Gusto ni Uncle na makisabay ako sa pag-arte mo. Pwede. Hindi lang profesional na kasama sa konsultasyon si Soy-Soy. Profesional din siyang munting aktor. Kanino kaya nagmana ang batang napakatalino? Sige, alis na tayo. Soy-Soy. May nakita ba kayo na maliit na babae, na ganoon kataas at nakapulang damit? Saan pumunta ang batang ito? Soy-Soy. Derong. Alam ni Lola na sa mga taon na ito, ikaw ay gusto mo pa rin si Yanshi. Ang mga mayamang pamilya sa Jingxi na ito. Ikaw ang pinakamahalaga kay Lola. Ngayon, siguraduhin mong makuha mo ang lalaking iyon. Araw-araw naghihintay si Lola na makapasa ng apo sa tuhod. Lola, ganito na lang ba ako diretso? Pupunta at makikipag-blind date kay Kuya Yanshi. Kapag nalaman ito ni Kuya Yanshi, hindi ba siya magagalit? Hindi. Medyo malamig lang ang ugali ng batang iyon. Pero marunong pa rin siyang rumispeto. Ngayon ay pipilitin natin siya kahit mamatay pa. Napasukin ka niya sa bahay bilang asawa. Lola, ang bait mo po sa akin. Haha. Araw-araw naghihintay si Lola na makapasa ng apo sa tuhod. Pumasok na muna si Uncle. Natatandaan mo ba lahat ng itinuro ko sa iyo kanina? Natatandaan ko. Pagkarinig ko mamaya na nagwawala ang matandang Lola sa loob. Agad akong susugod. Yayakapin ko ang binti mo at tatawagin kitang Papa. Grabe, ang talino mo. Lola. Kuya Yanshi. Derong. Bakit narito ka rin? Ako ang nagpasando kay Derong. Nadala ako sa ospital dahil sa inis mo. Pinapanta ko si Derong para bumisita. Bakit? Bawal ba? Pwede. Si Derong ang pinakamainam na babaeng pinili ko ng mabuti. Ako ang magpapasya ngayon. Ayusin na natin ang kasal ninyo. Bukas na agad ikakasal. Para ngayong taon, makapasa na ako ng apo sa tuhod. Lola, lahat ng iba pa ay kaya kong pagbigyan. Pero ang kasal, hindi pwede. Talagang hindi pwede ang kasal. Gusto ko lang naman makapasa ng apo sa tuhod.
Gusto mo ba akong mamatay nang hindi mapaikit ang mga mata? Papa, ako ang nawawala mong anak na babae. Ang matagal mo nang nawawalang sariling anak na babae. Papa, noong iniwan mo si Soysoy noon, at umalis kayo ni Mama, ang tagal naming hinanap kayo sa mga taong ito. Ngayon, talagang gusto mo pang magpakasal sa ibang tita. Ayaw mo na ba kina Mama at Soysoy? Talagang profesional ang galing sa pag-arte na ito. Hindi ba ito yung nakita ko sa hotel, na parang manikang pantingnan sa bagong taon? Pinapanta ka para makipag-blind date. Saan ka na naman tumakbo? Huwag mo akong hayaang mahuli kita. Naiinis na ako ng sobra. Ang lalaking ito, ilang taon nang hindi lumalapit sa babae. Kailan ko pa kaya mapapasan ng apo sa tuhod? HMPH. Wala si Mama ngayon. Pumulot pa tayo ng ilang bote para may benta. Para hindi na mahirapan si Mama ng ganito. Ay nako. Kaya pala, magkamukha sila ng sa iyo. Magkapareho ang mga kilay at mga mata. Kaya pala, ikaw pala talaga siya. Ang sarili nilang anak na matagal nang nawala. Walang kwentang lalaki. Iniwan niya ang mag-ina ng napakatagal. Ay nako. Narito na ang mahal kong apo sa tuhod. Mukhang sumobra na ang arte. Kasalanan ng tatay mong walang kwenta. Kung hindi lang, matagal na kitang nayakap, apo sa tuhod. Sa buong Jingxi, sino ba ang hindi nakakaalam? Si Kuya Yanxi sa mga nagdaang taon. Hindi talaga lumalapit sa babae. Ang batang ito, siguradong peke. Sino mang magduda, sasalubungin ko ng ebidensya hanggang tumahimik. Lola, bumalik na po kayo sa kama at magpahinga. Hindi pa po kayo magaling. Sige na. Nakita na ni Lola ang mahal kong apo sa tuhod. Parang gumaling na ako sa kahit anong sakit. Lola sa tuhod, iuuwi na kita ngayon. Sumama ka sa kanila pa uwi. Hindi pwedeng nasa labas ka ng matagal. Mag-aalala si Mama kapag hindi niya ako makita. Tito, hanggang dito na lang ang pag-arte ko. Babalik na ako para hanapin si Mama. Ay, ang mahal kong apo sa tuhod. Sabi niya, hanggang dito na lang ang pag-arte ko. Ano ba ang ibig sabihin yun? Lola, ang batang babae na ito, siguradong peke. Siguradong si Kuya Zisho iyon. Para pasayahin si Lola, ikaw ang pinili niya. Tama, hindi kaya talagang ikaw ang hinanap niya. Na pinapanta mong maliit na aktor para lokohin ako. Lola, ako may aasikasuhin pa ako. Aalis na muna ako. Nanen. Sa totoo lang, yung batang babae kanina, kung totoo o peke, magpates na lang para malaman. Lumabas na ang resulta ng DNA test. 70% ang magkapareho. Paano siya naging sarili kong anak? Malinaw na siya ay nasa ospital. Ang inupahang maliit na aktor sa may pintuan. Hindi pwedeng peke ang test report. Sabi ko na nga, noong una ko siyang makita, pakiramdam ko may tadhana, na may dugong ugnayan kami. Ngayon, totoo na talaga. Siya nga ang mahal kong apo sa tuhod. Talagang magiging lola sa tuhod na ako. Bigla na lang tumakbo ang mahal kong apo sa tuhod. Siguradong nagtampo siya sa iyo, dahil iniwan mo silang mag-ina noon. Maglabas ka agad ng pabuya. Sino mang makakapagbalik ng aking mahal kong apo sa tuhod? May gantimpalang 10 bilyon. Si Shen Ziwei lang ang naging karelasyon ko. Hindi kaya. Ikaw na batang pasaway. Hindi ka pa ba maglalabas ng pabuya? Bukod doon, magpapakamahal pa ako ng malaking handaan para sa pagkikilala sa ako. Gusto kong malaman ito ng buong Jingxi. Matagal ko itong inasam sa loob ng maraming taon. Sa wakas, dumating na rin ang apo ko sa tuhod. Ang matanda, nag-alok ng pabuya na 10 bilyon. Kung may makakahanap, mayaman na kayo agad. Opo. Soy-soy. Saan na tumakbo ang batang iyan? Soy-soy-soy-soy. Terra. Nako, patay. Ang weird na lola talaga. Gusto niya akong isama pa uwi. Hindi pwede, hindi dapat niya siya mahanap. HMM. Soy-soy, saan ka pumunta? Natakot ako ng husto. Anak, alam mo ba? Saan mo nakuha ang napakaraming pera na iyan? Mama, ito ang kinita ni Soy-soy. Sa pag-arte kasama ang isang tiyuhin. Pag-arte. Araw-araw hirap na hirap si Mama. Hindi ko pwedeng hayaang si Mama ay mag-alala pa sa kaguluhang kagagawa ko lang.
Mama, bumalik muna tayo sa silid ng ospital. Bigla akong sumakit ang tiyan. Sumasakit ang tiyan. Ano ang nangyari? Malala ba? HMM, hindi naman masyadong masakit. Gusto ko lang talagang pumunta sa banyo ngayon. Ah, sige. Hatid ka ni Mama pabalik sa silid. Hindi ba siya ang munting prinsesa? Mama, hindi ko na kaya pigilan. Maghanap na tayo ng pampublikong banyo. Sige, dadalhin kita ni Mama. Oh. Nahanap na ni G. Go ang dalaga. Nahanap na. Kasama niya ngayon ang isang babae. Pupunta agad ako. Sige, bilisan mo. Ay nako, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Ngayon pwede ko nang sunduin ang mahal kong apo sa tuhod pa uwi na sa bahay. Bakit naman ang bilis niyang umalis? Nasaan na siya? Doon. Zihui. Hindi kaya talaga niya akong binigyan ng isang anak na babae. Ng isang anak na babae. Zihui. Zihui. Pasensya na, napagkamalan kita. Soy-soy, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang tiyan mo? Mabuti na lang, ang halimaw na gustong kumuha kay Soy-soy. Sa wakas umalis na rin ang tiyuhin. Mama, hindi na masakit ang tiyan ni Soy-soy. Bumalik na tayo sa silid ng ospital. Sige. HMM. Ano? Wala kayong nahanap. Noong panahong walang awa mo siyang iniwan. Pabayaan mo na sana ang mag-ina. Ngayon, ang mahal kong apo sa tuhod ay kusang dumating na mismo. At hinayaan mo pa siyang mawala. Wala akong apong inutil na tulad mo. Lola, nagutos na ako sa mga tauhan na palawakin ang paghahanap. Huwag muna kayong mag-alala. Iyon ang matagal ko nang inaasam. Ang mahal kong apo sa tuhod na hinintay ko sa loob ng napakaraming taon. Paano ako hindi mag-aalala? Itaas agad ang pabuya sa 2 bilyon. Kahit ano paman, kailangang mahanap ko ang mahal kong apo sa tuhod. Sige. Kailangang mahanap agad si Ziwei. Siguraduhin kung anak ko siya. Kung hindi, sabihin sa akin ng nurse. Hindi ko akalaing hindi ko pala alam. Ang batang kasing liit ni Soy-soy, para gaman ng pasanin ko, ay palihim na laging tumutulong bilang kasama sa pagpapatingin. Ah. Kaya, sa pagkakataong ito, sa operasyon ng transplant sa puso, sobrang taas ng gastusin sa medisina. Sa pag-arte lang sa harap ni Hizzy Show, hindi sapat ang pagpapanggap na perpektong nobya. Kailangan ko pang humanap ng isa pang trabaho. Ang pamilya ko ay naghahanap ng senior child care specialist na may mataas na sahod. 500,000 kada buwan. Kung sakaling makuha ko ang kabuuan ng bayad mula sa proyekto namin ni Z-Show, ay mabilis kong matitipon ang pambayad sa operasyon ni Soy-soy. Ah. HMM. Kakasabi lang ng mga magulang ko na nasiyahan sila sa'yo, mahal. Talagang pinarangalan mo ako sa harap nila. Mabuti naman kung hindi kita binaygo. May 500,000 sa card na ito. Naging abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Bilhin mo ang anumang gusto mo. Salamat, mahal. HMM. Mabuti naman, sapat na ito para sa pambayad sa ospital ni Soy-soy. Kahit paano nabawasan na ang problema. Guyanshi, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Shen Zihui, noon pa man ba, buntis ka na, at nanganak ka ng babae para sa akin. Paano niya nalaman bigla, galit na galit siya sa akin. Hindi ko dapat hayaang malaman niya ang tungkol kay Soy-soy. Wala akong anak na babae, G. Gu. Ang nangyari noon ay isang aksidente lang. Paano ko isasakripisyo ang kinabukasan ko? Ang mga anak nang wala sa kasal. Hindi nagkakamali ang ulat ng DNA mula sa ospital. Kung ang batang babaeng iyon ay hindi ang anak kong babae, kanino naman siya anak? 3:00 ang interview para sa yaya. Kailangan ko nang magmadali. Hindi ko talaga siya anak, matapos ang gabing iyon at ang pagkawala ko. Nagmukmak ako sa alak ng mahabang panahon. Posible kayang may samantalang pagkakataon noon.
Ito pala ang tahanan ng pinakamayamang pamilya sa Jingxi, ang pamilya Go. Totoo ngang napakayaman nila. Tumigil ka riyan. HMPH. Saan galing ang dukhang ito? Hindi ito ang lugar para sa'yo. Naparito ako para mag-apply bilang yaya. Mag-a-apply na yaya. Ikaw. Isang taong ang suot mula ulo hanggang paa, ay hindi man lang abot ng 200 piso, ikaw na dukha ka. HMPH. Kahit ang degree mo ay ordinaryo lang. Alam mo ba kung ano ang kwalifikasyon ng ibang mga aplikante ngayong araw? HMPH. Sila ay mga profesional, mga nag-aral ng child education sa ibang bansa. Sila ang mga elite ng mga elite. At ikaw, naamoy kahirapan at pagiging dukha. Ano ang karapatan mong mag-apply? Nakakaabala ka lang sa sahig ng pamilya Go. Nakita ko sa patalastas ng pag-a-apply. Walang tinakdang antas ng pinag-aralan. HMPH, ikaw ba ang batang may bahay ng pamilya Go? Kung hindi, wala kang karapatang magpasya kung tatanggapin ako o hindi. Sabi ni Lola Go, kailangan ng maliit na prinsesa, ng isang magaling na yaya. Kaya dapat siya mismo ang magdesisyon. Hindi pa nga nila mahanap ang bata. Ano na naman ang pinagkakaabalahan ni Lola? HMPH. Bagamat hindi na ako ang batang may bahay ng pamilya Go, ako pa rin ang pinipili ni Lola Go bilang paboritong manugang niya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka bagay rito. Hindi ka talaga bagay rito. Ngayon, lumayas ka na rito ng mabilis. Yanshi. Aba, umalis ka nga riyan. HMPH. Bahay pala ito ni Guyanshi. Yung sinasabing nawawala sa labas. Ang prinsesita ay anak niya. Hindi ba niya sinabi na sa mga taong ito? Nagka-allergy ba siya sa babae? Bakit may isa pa siyang anak na babae? Talagang di mapagkakatiwalaan ang salita ng lalaki. Kuya Yanshi. Si Lola ay para sa magiging apo sa tuhod. Ay pipili ng isang mataas na antas na tagapag-alaga ng bata. Dapat mahigpit ang pamantayan ng pamilya Go. Pero nakasingit ang pobreng ito. Bilisan mo at palayasin siya. Tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Ako. Hindi ako mangangahas. Paano siya napunta rito? Akala ko pwede akong sumubok sa posisyon ng tagapag-alaga ng bata sa pamilya Go. Sa ganoon, ang mga susunod na gastusin ni Soy Soy ay may paglalaanan na. Hindi ko inakala na ang papa ng prinsesita ay si Guyanshi pala. Sa pagkakataong ito, wala na talaga akong pag-asa. Hindi ba siya nobya ni Hizei Show? Kung tutuusin, hindi dapat siya ganyan kapos sa pera. Bakit siya pupunta rito para mag-apply bilang tagapag-alaga ng bata? Naghahanap ang pamilya Go ng tagapag-alaga ng bata. Hindi tinitingnan ang diploma. Kakayahan lang ang tinitingnan. Sige nga, sabihin mo. Kung ikukumpara ka sa ibang aplikante, ano ang bentahe mo? Mahusay akong makipag-usap sa mga bata, at naiintindihan ko ang sikolohiya ng mga bata. Narinig ko na ang anak na babae ni Ginoong Go ay matagal nang nasa labas. At biglang nahanap at naiuwi. Sa simula, siguradong mahihirapan siyang mag-adjust kung hindi mo siya mapangalagaan ng mabuti. Baka magkaroon siya ng problema sa pag-iisip. Ikaw na walang hiya, naglalakas loob ka pang sampain ang prinsesita. Kuya Yanshi, bilisan mo at palayasin siya. Sa tingin ko, wala namang mali sa sinabi niya. Kuya Yanshi, ikaw. Sa palagay mo ba, bagay sa iyo ang maging tagapag-alaga ng anak ko? Laging pabago-bago ang mod ni Guyanshi, at ang hindi makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan. Ang mas matalinong pagpili. Pero si Shen Ziwei, isipin mo na lang ang 500,000 sa isang buwan. Napakaangkop nito sa akin. Sige, ikaw na. Umuwi na kayong iba, Kuya Yanshi. Bakit kailangan ko pang ulitin? Hindi. Naintindihan ko na. Lapit. Sa pagkakaalam ko, mapagbigay talaga si Hizei Show sa mga babae. Alam ba niyang nag-apply ka bilang tagapag-alaga ng bata? Magkasintahan lang kami ni Zisho. Hindi siya masyadong nakikialam sa trabaho ko. Bilang nobyo, ang hindi pakialaman ang trabaho ng nobya, ay dahil ba sobra siyang kampante,
O kaya naman sa nobya. Talagang wala siyang pakialam. Si Hizisho rin naman ang nagbibigay ng pera sa akin. Sapat na ang bigyan niya ako ng pera. Hindi ko na kailangan ng pag-aalala niya. Abala sa trabaho si Zisho. Wala siyang oras para alalahanin ako. Kaya ko yun tanggapin. Hey! Nagagawa pa niyang para kay Hizisho ay magpakababa ng ganito. Ganyan mo ba siya kamahal? Ano ako para sa iyo noong sinira mo ako noon? Ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya? Hindi ba sapat na noong huling beses sa hotel, siya, ang pang-aasar sa akin? Nasabi ko na, ang ginawa mo sa akin noon. Babayaran ko iyon ng 100 beses, noong nasa banyo ako noon. Siyempre hindi pa sapat. Ikaw, ano bang gusto mong gawin? Pinili mo ba ako para maging, ang pagiging tagapag-alaga ni Soysoy ay para paglaruan at gantihan ako? Bakit? Ngayon lang ba natakot ka? Boss, torture man ito. Babayaran pa rin ba ang sahod ko? Ganyan ba siya kapos sa pera? Siguradong hindi ko kotonggan ni Ginoonggo. Ang sahod ko, di ba? Hey, syempre hindi ko kukaltasan ang sahod mo. Pero mula ngayon, araw-araw mong tatanggapin ang parusa ko. Ikaw na walang hiyang babae, ikaw pa talaga, ang mang-agaw ng lalaki ko. Maghintay ka. Ako. Ano ba ang ginagawa natin? Si Guyancheng ay mabuting kaibigan ni Hizisho, at nagkaroon pa siya ng anak sa ibang babae. Ay! Ano ba ang nangyayari sa akin? Maliwanag na galit ako sa kanya, pero sa bawat pagkakataon, hindi ko mapigilan. Hindi kaya noong gabing iyon noon. May ipinainom ba siya sa akin na gay uma o ano? Sige, agad akong babalik. Sino ang tumawag? Wala po, Ginoonggo. Kung ipagpapatuloy mo lang gamitin ang ganitong paraan para gantihan ako, hindi ko na gagawin ang trabahong ito sa pag-aalaga ng bata. May apurahan pa akong gagawin, kaya mauuna na ako. Nagmamadali nga. Ano bang apurahan ang kailangan niya? Hindi kaya makikipagkita siya kay Hizisho. Malinaw na ang investigasyon ni Miss Lin. Ang babaeng iyon ay si Shen Ziwei. Nagbuntis bago ikasal. Ang isinilang niya ay kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Soy-soy, isuot mong maayos ang mask mo. Pag natapos mo ang check-up, ihatid ka ni Mama para kumain ng paborito mong pritong manok. Paano? Sige. Pag-aari ng pamilya Go ang ospital na ito. Alam ng lahat sa labas na ikaw ang babaeng napupusuan ni Lola Go bilang magiging manugang. Kaya kahit sa loob ng ospital, paano parusahan ang mag-inang Shen Ziwei? Walang mangangahas na makialam. Aba. Ikaw na walang hiyang umakit sa mapapangasawa ko. Mama. Linderong, huwag kang basta-basta Ira. Sino ba ang nangakit sa kanya? Lumayo ka. Nagmamadali akong dalhin ang anak ko para magpa-check up. Ay. Kung wala kang itinatago, bakit ka umaalis? Sa sala ng pamilya Go. Nakita ko mismo. Kung hindi mo siya inakit, paano kanya hinalikan? Kaya, talagang naghihiganti lang sa akin si Guyanshi. Paano? Hindi mo na ba kayang magpanggap? Hindi ba pati ikaw, pakiramdam mo rin ay mababa ka? Si Miss Lin ay ang pinili ni Lola Go bilang magiging manugang. Ikaw na dukhang hampas lupa, nang ahas ka pang umakit kay Ginoonggo. Tumabi ka, uulitin ko pa. Nagmamadali akong dalhin ang anak ko para magpa-check up. Ako mismo ang nakakita. Nagkukunwari ka pa rin. Kung hindi mo siya ginayuma, o siya ba ang nangakit sa'yo, at hindi ka nakaawat. Si Go ay bata pa at may angking galing. Paano niya magagawang tingnan ng isang babaeng mababa ang katayuan na tulad mo? Isang hamak na babae. Hindi ko kayo hahayaang apihin ang mama ko. Ikaw. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na itulak ako? Linderong, ospital ito. Kung magugulo ka pa ulit, magpapatawag ako ng tao para palayasin ka. Hello.
Ang hospital na ito ay pag-aari ng pamilya Go. At ako ang Mrs. Go, ang magiging manugang na gusto ng matandang Lola Go. Tingnan natin kung sino ang mangangahas tumulong sa'yo. Shen Ziwei, maniniwala ka ba? Isang salita lang ang sabihin ko. Ang anak mo ngayong araw pati, hindi na makakapagpa-check up. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Miss Lin. At gusto mo pang magpagamot sa ospital na ito. Umalis ka agad. Anak ko. May ama siya. Sinaliksik ko na ang tungkol sa iyo para kay Miss Lin. Noon, nabuntis ka bago ka pa ikasal. Sabi mo may ama siya. Sige nga, sabihin mo kung sino ang ama niya. Hindi ba tulad mo lang din, na nagtatrabaho bilang tagahatid ng takeout? Buntis bago ikasal. Ikaw na babaeng walang hiya at hindi marunong mag-ingat ng dangal. Angkop ka pang maging tagapag-alaga ng bata sa pamilya Go. Sa tingin ko, ikaw talaga ay gusto lang umangat sa pamamagitan ng katawan mo. At nang aakit pa ng lalaki ko. Dalhin niyo siya at ayusin. Miss Lin, mag-isip-isip ka nga. Hoy, anong balak mong gawin? Ngayon lang natakot ka. Inaakit ang fiancé kung hindi mo naman pag-aari. Gusto mong agawin ang hindi naman sayo. Kailangang may kapalit yan. HMPH, ikaw na masamang babae. Hindi niyo pwedeng apihin ang mama ko. Array. Soy. Bitiwan mo siya. Huwag niyong apihin ang anak ko. Huwag niyong galawin ang anak ko. HMPH. Hindi ba si Hizisho ay kasama ni Shen Ziwei? Bakit hanggang ngayon nakikisama pa rin siya sa iba pang babae at hindi maputol ng maayos? Hizisho. Array, sawang-sawa na ako rito. Bakit ka narito? Hindi ka ba dapat dumating para hanapin ako? Sino ang babaeng iyon? Girlfriend mo ba si Shen Ziwei? Ngayon, dalawa na ang sinasakyan mong bangka. Kayong mga normal na lalaki. Hindi nyo ba alam kung ano talaga ang gusto nyo? Haha. Ang girlfriend ay para ipakita sa mga magulang. Ang kasintahan ay para sa sarili lang gamitin. Hindi ko nasasabihin. Hinihintay pa niya ako. Aakyat muna ako. Haha. HMPH. Shen Ziwei. Ito ba ang boyfriend na ipinalit mo sa akin? Agad mong alamin kung nasaan si Shen Ziwei. Mama. Mama, leave na lang, pakiusap, nahihiya akong lumuhad sa'yo. Bata pa siya. Huwag mo siyang gawing ganito, Ziwei. Hindi ba matapang ka lang kanina? Ngayon ka lang natakot. Nagmumakaawa ako sa iyo. Huwag ganito. Kahit ano ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Sige. Kung ganoon, sampailan mo ngayon ang sarili mo. Sabihin mong isa kang walang hiya. Hindi mo dapat inakit si Kuya Yanshi. Pag-iisipan ko kung pakakawalan ko ang anak mo. Sige. Isa akong walang hiya. Hindi ko dapat inakit si Yanshi. Isa akong walang hiya. Hindi ko dapat inakit si Yanshi. Mama. Isa akong walang hiya. Ziwei. Hindi ba matapang ka lang kanina? Bakit ngayon, sa harap ko, parang aso ka? Sinunod ko ang lahat ng sinabi mo. Pwede mo na bang pakawalan ang anak ko ngayon? Sabi ko lang, pag-iisipan ko. Hindi ko naman sinabing oo na. Bitawan mo ako. Hindi. Anong ginagawa ninyo? Iyong dating tito ba iyon? Matagal nang gusto akong gantihan ni Guyekeng. Hindi pwedeng. Malaman ni Yanshi ang tungkol kay Soy. Soy, mauna ka na sa room ng check-up, ha? Susundan kita ni Mama mamaya. Oo. Ang lola ng weird na tito na ito, ay matagal nang gustong iuwi si Soy. Kaya dapat magtago si Soy nang napakalayo sa kanya. Paano naman yung dalagang iyon? Mukha siyang pamilyar. Pinapayo kung alam mo ang lugar mo. Huwag kang magsasalita ng kahit ano. Kung hindi, ipapahiyang gusto ko kayong dalawa. Huwag mong ilalantad ang tungkol sa anak ko.
Kung aabot sa dulo, pareho tayong mapapahamak. HMPH. Kuya Yanshi, bakit ka nandito? Lumayo ka sa akin. Anong ginagawa mo at may dala kang mga tao rito ngayon? Paano ko siya nakita na nang-aapi ng isang batang babae? Wala naman, Kuya Yanshi. Kanina, kasama lang namin ang batang babae na iyon at naglalaro. Nandito rin si Miss Shen. Sabihin mo nga kung oo o hindi, Miss Shen. Nandito rin si Miss Shen. Sabihin mo nga kung oo o hindi, Miss Shen. Oo. Wala namang nangyari, di ba? Aalis na ako. Kuya Yanshi. Mister. Go. Ano na naman ang ginagawa mo? Itong tanga na babae. Alam ba niya na ang minamahal niya ay si Hizisho na may 2 nilalandi at nag-check-in pa sa ibang babae sa labas? Pumasa ka sa interview. Simula bukas, ikaw na ang guro sa pag-aalaga ng bata ng pamilya Go. Sa madaling sabi, tagapamahala ng araw-araw na buhay ng anak ko. Huwag mong kalimutang pumunta bukas ng maaga. Si Linderong ay madaling magselos. At kasama pa ang pinagmulan ni Soy Soy sa pamilya Go para itong pugad ng panganib. Pero kung hindi ako pupunta, paano ang bayad sa gamutan ni Soy Soy? Bukas, darating ako ng eksakto sa oras. Ziwei, ikaw na walang hiya. Hintayin mo ako. Hindi kita palalampasin. Hindi pa naiuuwi ang munting prinsesa ng pamilya Go. Ako ang nagbabantay ng sahod. Hindi na nga gumagawa, hindi pa rin maganda. Tumulong ka na lang magpunas ng mesa. Wala na ang pabango sa silid ni Ginoong Go. Pumunta ka at kumuha ng bagong bote para sa kanya. Ay. Ibig sabihin, hindi mo narinig ang utos ko. Ang tungkulin ko ay tagapag-alaga ng bata. Hindi ko saklaw ang ayos sa silid ni Ginoong Go. Ang sahod mo ay galing sa pamilya Go. Pinapanta kita sa silid ni Ginoong Go. Ni magdala lang ng pabango, ayaw mo pa. Ayaw mo na bang magtrabaho? Kinakaya ko yan para sa sweldong 500,000 kada buwan. Sige, ako na. Ziwei, tapos ka na ngayon. Ziwei, tapos ka na ngayon. Sa pagkakataong ito, ang online meeting ay para sa unang kalahati ng taon ng grupo upang suriin ang kita at takbo ng negosyo. Bakit biglang napunta rito si Ziwei? Noon, lagi niya akong itinataboy ng malayo, talagang kasing layo ng libo-libong milya. Hindi kaya, lahat pala, ay pakitang ayaw pero gusto rin. Gusto lang niya akong akitin. Pabango. Ginoong Go, Ginoong Go. Ayos ka lang ba? Ginoong Go. Ubo. Kuya Yanshi, anong nangyari? Yanshi. Malubha ang allergy ni Kuya Yanshi sa pabango. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot na ilagay ang pabango sa silid niya? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na ilagay ang pabango rito? Kailan pa ako nagsabi ng ganyan? Ziwei, ikaw na walang hiya. Noong una, akala ko lang, isa ka lang palang mahirap na hamak. Hindi ko inakala na napakasama pala ng balak mo. Gusto mo pa palang patayin si Kuya Yanshi. Derong, huwag kang basta-basta Ira. Ikaw ang nagdala ng pabango rito. Kung may mangyari man kay Kuya Yanshi ngayon, ikaw ang salarin. Kung may mangyari man kay Kuya Yanshi ngayon, ikaw ang salarin. Ziwei na iyan. Gusto lang niyang ipahamak si Kuya Yanshi. Kuya Yanshi, huwag kang matakot. May dala akong gamot sa allergy dito. Halos mapatay siya ni Ziwei, ang walang hiyang iyon. At ako ang sumagip sa kanya. Tiyak na magpapasalamat siya sa akin. At pakakasalan niya ako sa pamilya Go. Hindi ka pwedeng basta-basta magbigay ng gamot sa kanya. Maraming uri ang allergy. Ano ba ang alam mo? Sa tingin ko gusto mo lang pigilan akong iligtas si Kuya Yanshi. Ikaw na walang hiya, bakit napakasama ng balak mo? Maraming uri ang allergy. Allergic din sa pabango ang anak kong babae. Sabi ng doktor, kapag gumamit ng karaniwang gamot, lalala ang kanyang kalagayan. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin ko gusto mo talaga siyang mapahamak. Kuya Yanshi,
Huwag kang matakot, inumin mo ang gamot. Tunay ngang umepekto ang gamot. Kuya Yanshi, anong nangyari sa'yo? Sinabi ko na, ang ordinaryong gamot sa allergy ay magpapalala ng sakit niya. Ikaw. Kung wala kang silbi, tumabi ka at ako na. Kung wala kang silbi, tumabi ka at ako na. Ikaw. Ikaw na walang hiya ka. Ano ang gagawin mo? Gusto mo ba siyang patayin? Guyanshi, Guyanshi. Guyanshi. Ayos, gising ka na rin sa wakas. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Kuya Yanshi, si Shen Ziwei iyon. Ipinasok niya ang pabango sa study mo. Gusto ka ba niyang patayin? Baguhan lang ako rito. Hindi ko alam na allergic si Ginoong Go sa pabango. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ilagay ko ang pabango sa loob. Kung hindi dahil dito, paano mo nagawang samantalahin ang pagkakataon para magpadala ng gamot, para makakuha ng pabor sa harap ni Ginoong Go? Ikaw na walang hiya ka. Ang lakas mong man-iron ng tao. Sinaktan mo pa siya sa harap ko. Shen Ziwei, magsalita ka. Ginoong Go, talaga pong hindi ko alam na allergic kayo sa pabango. Alam kong hindi sapat ang salita lang, at mahirap kayong makumbinsi. Pero may recording ako. Nawala ang pabango sa study ni Yanshi. Pumunta ka at kumuha ng bago, tapos ipasok mo roon. Ibig sabihin, hindi mo ba narinig ang utos ko? Ikaw na walang hiya ka. Nag-record ka pa talaga. Matibay ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Ako, Linderong, tiniis ko nang makita ka sa pamilya Go. Dahil lang sa respeto ko kay Lola. Pero mula ngayon, hindi na kita kailanman pahihintulutang. Makapasok kahit isang hakbang sa pamilya Go. Lumabas ka ngayon din. Ako. Shen Ziwei, maghintay ka lang. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Walang anuman, hindi na kailangan. Boss ko po kayo. Kung may nangyari po sa inyo kanina, sino ang magpapasahod sa akin? Kung tutuusin, iniligtas niya ako dahil lang sa sahod. Ano ang ginagawa mo? Shen Ziwei, gusto mo ba talaga ng pera ng husto? Bukod sa pagiging yaya, hindi mo ba naisip dumaan sa mas madaling paraan? Anong mas madaling paraan? Diretsyong akitin ako. At maging young mistress ng pamilya Go. Ha? Hindi pwede, may boyfriend ako. Shen Ziwei. Ganyan mo ba iniingatan ang sarili mo para kay Hizi Show? Alam mo ba, na may babae si Hizi Show sa labas? Ano? Hindi mo pa ba naiintindihan? Sinasabi ko na niloko ka ni Hizi Show. Gaya ng ginawa mo sa akin noon nang iwan mo ako. May bago nang napupusuan si Hizi Show. Hindi ko makukuha ang dote. Paano na ang gastusin sa pagpapagamot ni Suso? Salamat sa paalala, Ginoong Go. Kung wala nang iba, aalis na ako. Ang ate na pinalaki mo mismo, hindi ka pa rin aalis. Ganyan mo ba siya kamahal? Ano raw, nagwawala si Lola at gustong umalis sa ospital. Pupunta na ako ngayon din. Mabigat ang baby ko. Isang araw lang na hindi ko makita ang apo kong babae. Hindi ako makakain. Di rin ako makatulog. Ako mismo ang lalabas para hanapin siya. Lola, huwag na po kayong magulo. Gagawin ko ang lahat para hanapin siya. Maghintay ka na lang ng may pasensya. Ay, ang tagal na. Nasaan na ang mahal kong apo sa tuhod? Walang silbi ang mga tao mo. Ay, Lola, sa totoo lang, madaling mahanap ang isang batang babae. Pero ang tagal na. Bakit wala pa ring balita? Lola, huwag po kayong mag-alala, gagamitin ko ang buong lakas ng grupo para hanapin ang batang babae noong araw na iyon. Siguradong may balita agad. Gusto ko ring malaman kung kaninong anak nga ba ang batang babae na iyon. Ayan, mas mabuti. Ay, sana protektahan ako ng mga Diyos. Sana ligtas ang mahal kong apo sa tuhod sa labas at makauwi na siya agad sa pamilya Go.
Kahit may bago ng gusto si Hizisho, ayos lang. Nandyan naman si Yanshi. Hindi naman ako kailanman makakapakasal sa kanya. Makuha ang bayad pang kasal. At dito na ako makikipaghiwalay sa kanya at makakaalis na. Tungkol naman sa gastusin sa gamutan ni Soy Soy. Basta mapanatili ko ang trabaho ko sa pamilya Go. Makakabuo rin ako ng sapat na pera. Soy Soy, pupunta si Mama para tumawag. Hintayin mo si Mama dito, ha? MM. Mukhang ang batang babae ay ang maliit na prinsesa. Bakit ba tuloy-tuloy ang panginginig ng kaliwa kong talukap? May magandang mangyayari kaya? Nahanap na ng matandang ginang ang maliit na prinsesa. Ano? Nahanap na ang mahal kong apo sa tuhod. Nasa labas lang ng banyo sa unang palapag ng ospital. May batang babaeng kamukhang kamukha ng maliit na prinsesa. Totoo. Lahat, kumilos. Sunduin ang maliit na prinsesa pauwi. Nahanap na ang batang babae. Nasaan siya? Sige, papunta na ako ngayon. Kukunin ba si Soy Soy para ibigay sa kakaibang matandang iyon? Yung masamang tiyuhin ni Lola. Maliit na prinsesa. Narito na ako para sa 10 bilyong pabuya. Ganun ba ako nakakapanakot tingnan? Bakit tumatakbo ka agad pag nakita mo ako? Lola, tumakbo na naman ang maliit na prinsesa. Bilisan ninyong habulin siya. Kung alam ko lang noon na hindi, ako makikipagkunwaring umarte kasama ang tiyuhin na iyon. Kung mahuli siya ng kakaibang lola na iyon at dalhin sa bahay, hindi na makikita ni Soy Soy si Mama. Ay! Bahala na, tago muna tayo sa loob. Soy Soy, Soy Soy. Saan na naman napunta ang batang ito? Mahal kong apo sa tuhod. Narito na si Lola sa tuhod. Ay, nasaan na ang mahal kong apo sa tuhod? Hindi mo ba sinabi na ang mahal kong apo sa tuhod? Nasa labas ng banyo sa unang palapag. Lola, kasalanan po ng pagiging inutil ng mga tauhan ko. Napahayaang makatakas na naman ang maliit na prinsesa. Ay naku, Lola, ayos lang po ba kayo? Tumakas na naman ang mahal kong apo sa tuhod. Ay nako, Lola, huwag po kayong mag-alala. Pinakuha ko sa punong doktor ang CCTV. Hanggat nasa ospital pa ang batang babae, tiyak na mahahanap natin siya. Ay, Lola, ihahatid muna kita pabalik sa silid mo. Ay. Ang tagal na noon. Siguro umalis na ang masamang tiyuhin sa labas. Buti na lang, nakatakas din ako. Ay nako, ang mahal kong apo sa tuhod. Ang mahal kong apo sa tuhod. Ako ang lola mo sa tuhod. Lumayo ka, hindi kita kilala. Gusto kong bumalik at hanapin si Mama. Sige na, lola sa tuhod, hindi kita gagalawin, huwag kang matakot. Talaga bang hindi sila masamang tao? Matagal na akong wala rito. Tiyak na hinahanap ako ni Mama. Kailangan kong magmadaling bumalik para hanapin si Mama. Ay, ang mahal kong apo sa tuhod. Sabi ng doktor at ng lola mo sa tuhod, hindi ka dapat mainis ngayon. Ay nako, kasalanan mo lahat. Noon, kung hindi dahil sa mapagkunwari mong tingin sa pag-ibig at pag-iwan sa kanilang mag-ina, ang mahal kong apo sa tuhod ko sana ay hindi. Ako nakilala bilang lola niya sa tuhod, kasalanan mo lahat. Ang dami ko ng pinagtiisan sa loob ng mga taon na ito. Maliban lang sa gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas kasama si Shen Ziwei. Wala talaga akong naging ugnayan sa iba pang babae. Bakit ko naman basta nalang iiwan ang asawa at anak ko?
Sinasabi ko sa iyo, ang babaeng nagsilang sa mahal kong apo sa tuhod, ay malaking biyaya ng pamilya ko. Siya ang dakilang biyaya ng pamilya ko. Dapat mo siyang pakasalan. Kung noon ay nagkamali akong nakabuntis ng isang babae, babawi ako sa kanya. Pero hindi ko siya pwedeng pakasalan. Hindi ko siya pakakasalan. Ikaw na pasaway. Gusto mo ba akong patayin sa inis? Ang mahal kong apo sa tuhod ko ay dahil sa iyo. Noong iniwan mo silang mag-ina, kaya hindi siya pumayag na kilalanin kami. Hindi mo pakakasalan ang nanay niya. Ang mahal kong apo sa tuhod ko. Paano siya uuwi kasama namin? Lola, walang usapan sa bagay na ito. Agad mong alamin kung sino ang nanay niya. Pumunta ka at humingi ng tawad sa kanila. Kahit lumuhod pa ako, dapat mo ring makuha ang kapatawaran niya. Lola, sa ibang bagay, kaya kong pumayag. Pero sa bagay na ito, talaga, hindi ko mapag-uusapan. Sa bagay na ito, dapat pumayag ka. Kahit hindi ka pumayag, dapat pumayag ka. Hindi pwedeng hayaan ang mahal kong apo sa tuhod, na manatiling napapabayaan sa labas. Opo, Lola, huwag po kayong magalit. Pupuntahan ko na siya ngayon. Malapit na tayo. Ang mahal kong apo sa tuhod ko. Soy, saan ka pumunta? Hindi ba sinabi ni Mama na maghintay ka sa labas ng pinto ng banyo? Habang hinihintay si Mama, bilisan mo, bumalik tayo ni Mama sa silid. Natagpuan na ni G. Go, sa silid 6. Kahit na talagang hindi ko maalala, maliban sa gabing iyon kasama si Shen Ziwei 6 na taon na ang nakalipas. Kung nakapunta rin ba ako sa iba pang babae. Pero kung talagang dahil ako, ay siya pa rin ang ina ng anak ko. Bilang isang lalaki, dapat akong managot sa kanya. Kung noon nga ay talagang nagkaroon ako ng ugnayan sa babaeng ito. Pasensya na, nakakaabala ako. Hindi pwede, hindi pwede. Paano ako magkakaganoon sa ganoong tao? Soy, nagpa-check up na tayo kanina. Sabi ng doktor, maayos ang lagay mo. Pero pag heart transplant, bago iyon, hindi pwedeng maging pabaya. Sa susunod, hindi ka na pwedeng magpagala-gala mag-isa sa labas. Naiintindihan mo ba? Mama, Soy, anong nangyari sa'yo? Soy, hindi ka naman ganoong klaseng bata, di ba? Oo naman, hindi. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng masamang tita na yon. Hindi ba sinabi na sa'yo ni Mama? May papa ka. Noon, may nangyaring aksidente. Nawala siya at hindi na nakita. Noon, hindi rin alam kung nasaan si Papa. Baka si Tito na yon ang papa ko. Ang mahal kong apo sa tuhod. Ako ang lola sa tuhod mo. Talaga bang lola sa tuhod ko siya? Soy, may nakilala ka bang tao? O may nangyari ba? Mama, ayos lang si Soy. Nagkataon lang na may nakilala ako kanina. Isang kakaibang matandang babae. Gusto akong iuwi sa kanila. Pero lagi itong naaalala ni Soy. Sabi ni Mama kay Soy, huwag magtiwala sa kahit sinong estranghero. Kaya hindi, sasama si Soy sa isang estranghero pauwi. Kakaibang lola. Baka kidnapper siya. Bagong paraan ng pagdukot ng bata. Soy, hindi ka na pwedeng basta-basta gumala ulit. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan na ni Soy. Ano? Hindi mo ako gustong pakasalan. Ang mama ng mahal kong apo sa tuhod. Kahit ano pang kabayaran, pwede. Pero ang magpakasal, hindi. Ikaw na suwail na bata. Sinasadya mo bang inisin ako hanggang sa mamatay? Nagkaanak siya para sa pamilya ko. Malaking ambag siya sa pamilya ko. Ngayon ayaw mo siyang pakasalan. Gusto mo pa ba talagang hayaan silang mag-ina na magpatuloy na mapagpalaboy sa labas? Ibabalik ko sila sa pamilya ko. Bibigay ko sa mag-ina ang pinakamasayang buhay. Para sa anak kong babae, gagampanan ko ang tungkulin ko bilang ama. Pero hindi ko kailanman magagawa. Pakasalan ng babaeng iyon. Mahigit 30 taon ka nang walang asawa. Wala ka man lang katabing babae. Ang mama ng apo ko sa tuhod ay, ang tadhana mong itinakda. Hindi ko hahayaang ang mahal kong apo sa tuhod ay walang buo at maayos na pamilya. Lola, sa tabi ko, wala talagang babaeng naging kasama. Dahil matagal akong may hinihintay na tao. Lumabas na siya. Kahit ano pa, hindi ako bibitaw. Siya ang gusto kong pakasalan. Guyanshi, ikaw na suwail na bata. Sige, hindi na ako magagalit sa'yo. Magpahinga ka ng maayos. Aalis na ako. Nakakainis, hindi pwede. Kailangang makaisip ako ng paraan para mapagsama ko silang dalawa. Ipasa ang utos ko. Ipahayag sa publiko na malapit nang bumalik sa pamilya ko ang young madam. Kasama ang munting prinsesa.
Kahit nariyan pa ang suwail na batang iyon. Sa labas, nagkagusto ka na sa ibang babae. Isa lang din ang pwede. Isang tagong kerida. Ako lang ang pwedeng maging tunay na asawa. Ina ng mahal kong apo sa tuhod. May mga tao talaga. Kahit marunong kang mangakit, anong silbi niyan? Hindi mo pa alam. Ano? Katatapos lang maglabas ng pahayag si Lola Gu. Babalik na agad si Madam Gu. PFFT. Noon, isang gabi lang ang nangyari sa akin at kay Gu Yanxi. Wala akong pakialam kung sino ang kasama niya. Pero bakit ang puso ko? Medyo masakit pa rin. Ay, talagang swerte ng babaeng iyon noon. Nakakasama lang niya si Kuya Yanxi ng isang gabi. Tapos nabuntis agad siya. Sa buong Jingxi, sino ba ang hindi nakakaalam kay Lola Gu? Sa mga taong ito, matagal na siyang umaasang magkakaroon ng apo sa tuhod na babae. Kaya kahit sino pa ang babaeng iyon, pakakasalan siya ni Kuya Yanxi. Pagdating ng araw, ikaw na gustong umangat. Sa pamamagitan ng katawan mo, tiyak na itataboy ka palabas. Kung mapapalayas ba ako, hindi ko alam. Pero siguradong wala ka ng laban. Derong, hindi mo ba laging inaangkin ang pagkatao mo bilang asawa ni G? Gu, kapag bumalik na ang tunay na Mrs. Gu, tingnan natin kung paano ka pa makakapagpanggap bilang nobya ni G. Gu sa labas. Ziwei, naglakas loob ka pang insultuhan ako. Gusto mo yatang mapahamak, ha? Derong, noong huli sa ospital, sinaktan mo ako. Hindi pa nga ako nakaganti para sa anak ko. Dahil gusto mo talagang masaktan. Pagbibigyan kita. Ha? Ziwei, naglakas loob ka talagang saktan ako. Ha? Naglalakas loob kang apiin ang anak ko. Ikaw talaga ang binubugbog ko. Walang hiya ka, bubugbugin kita. Anong ginagawa mo? Ha? Kuya Yanxi, sakto lang ang dating mo. Kanina, gusto ko lang sana sabihin sa kanya na ang magiging Mrs. Gu ay babalik na agad. Para mula ngayon, sa bahay. Magtrabaho siya ng maayos at tahimik. Hindi ko inaasahang sasaktan niya ako. Ginawa niya ito dahil nabalitaan niya ang anunsyo ni Lola at nagselos siya. Hindi po ganoon. Nasa pamilya Gu ito. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pang mangutya at mag-utos sa mga tao ng pamilya Gu? Lumayas ka. Kuya Yanxi, ako. HMPH. Ang sama ng mukha ni Yanxi. Hindi kaya dahil nasa pamilya Gu ako at may nabugbog kaya siya nagalit. Sibakin niya ba ako? Kung sisibakin, edi sibakin. Ang bayad sa operasyon ni Soysoy, ako. Maghahanap na lang ako ng ibang paraan. Ako na ang kusang magre-resign. Anong sinabi mo? Sabi ko, kung dahil sa akin at dahil sa ginawa mong pambubugbog kay Derong ay sisibakin mo ako. Kusa na lang akong magre-resign. Sinong nagsabing sisibakin kita? Kung ganoon, ikaw, hindi mo ba malalaman na ang nanay ng anak ko ay babalik na? Hindi ka na masaya, ano? Ay, hindi po, G. Gu, boss kita. Kung ganoon, sige nang Gu ang boss kong babae. Nandito na ang boss lady. Syempre, ikinagagalak ko para sa boss. Masaya ka para sa akin. Ha, Ziwei, kapag nakita mo akong kasama ang ibang babae, wala ka bang pakialam niyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Nakita mong kasama niya ang ibang babae. Ano ba ang dapat kong maging reaksyon? Noong puwersahan mo akong nakasama noon, ang lakas mo pang manakat noon. Bakit naman naging kahoy ang ulo mo? Aray, G. Gu, hindi pwede ito. Babalik na agad si Ginang Gu. Hindi tama ang ginagawa natin. Hindi ko siya pwedeng pakasalan. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. Isang beses lang naman kitang nakasama sa kama. Mas gusto ko pang ikaw ang maging ina ng anak kong babae. Maliwanag nang sinabi ni Lola Gu sa labas, na ang babaeng iyon ang gusto niyang maging susunod na Ginang Gu ng pamilya Gu. Hindi ako pwedeng maging kabit. G. Gu, hindi pwede ito. Ziwei, mahal mo pa ba si Zisho? Isa lang siyang lalaking sabay ang dalawang babae. Ano bang meron sa kanya? Bakit mo pa gustong atali ang puso mo sa kanya? At hindi man lang ako tingnan. Ako. Ziwei, kailangan mo ba ng pera? May ituturo ako sa iyo na mas madaling paraan. Nakatayo na ako ngayon sa harap mo. Ziwei, magising ka nga sa katotohanan. Imposible kayong dalawa. G. Gu, isa lang akong yaya ng pamilya Gu. Kung ipipilit mo talagang guluhin ako ng ganito, kung ganyan, magbibitiw na lang ako.
Ziwei, sisiguraduhin kong lubusan kang mawalan ng pag-asa kay Zisho. Ano ba ang sinasabi mo, bro? Pinaghiwalay mo ako at si Weiwei. Oo, ngayon din. Hindi na ako ang makikipaghiwalay. Siya na mismo ang nakipag-break sa akin. Ano? Ayos lang na binitawan ka niya. Yanshi, kapatid ba kita? Kapatid mo, iniwan ng isang babae. Hindi mo man lang ako inaalaw. Tapos sasabihin mo pang mabuti pa nga iyon. Hoy, sinasabi ko sa'yo, ikaw, hindi ka ba umiiwas sa mga babae? Huwag mong sabihing matagal mo ng lihim na gusto ang ex ko. Ha, ex mo, nagpapanggap lang siya sa'yo. Sa mga taon na ito, ako ang lihim niyang minahal. Ano ba ang sinasabi mo, bro? Sabi niya, hindi ka niya nakilala noon. Matigas lang ang bibig niya, Ziwei. Siya ang babaeng sa pilitan kong nakasama 6 na taon na ang nakalipas. Ano? Ha? Siya pala iyon. Ayos. Niloko ako ng babaeng ito ng husto. Ay, bahala na. Hindi rin naman ako perpekto. Hi. Kaya mula nang ipakilala ko siya sa'yo, nakilala mo na siya agad. Ay nako. Kung ganoon, ngayon, hindi mo na ba naiisip na gantihan siya? Gusto ko lang na panagutan niya ako. Hindi ba? Mukhang na-inlove ka pa nga sa kanya matapos ang nangyari. HMPH. Kaya pala. Ito pala ang nanay ng aking mahal na apo sa tuhod. Napakaganda mo pala. Hindi nakapagtataka na ipinanganak mo ang isang napaka-cute kong apo sa tuhod. Itong pasaway na si Guyanshi, hindi ka pa rin niya nagugustuhan. Mukhang bulag talaga siya. Hindi ko na magagawa ang trabaho sa pamilya ko. Nagbalikan si Hizisho at ang dating nobya niya. At itinigil din niya ang pakikipagtrabaho sa akin. Kung wala akong pagkukunan ng kita, ano na ang gagawin sa bayad sa operasyon ni Soysoy? Mama, ano po ang nangyari? Baka nag-aalala ka ba? Sa bayad sa operasyon ni Soysoy. Soysoy, huwag ka nang magpa-opera, ha? Soysoy, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ni Mama, makakaipon tayo ng sapat na pera para sa'yo, para sa heart transplant ng aking mahal na apo sa tuhod. Huwag mo nang alalahanin ang bayad sa operasyon. Naipag-utos ko na ang buong expert team ng ospital. Bukas ang operasyon. Sino po kayo? Mahiyain ang aking mahal na apo sa tuhod. Hindi ko na pwedeng diretsuhin pa. Ako ang kanyang lola sa tuhod. May congenital heart disease siya. Ang mahalaga ngayon ay agad nang maibigay ang heart transplant sa kanya. Isa ako sa mga pangunahing may-ari ng ospital na ito. Nakailang beses ko nang nakita ang batang si Soysoy. May loob ako sa kanya. Alam ko rin na may congenital heart disease siya. Sa donor ng puso at sa bayad sa operasyon, huwag mo nang alalahanin ang problema. Ako na ang bahala. Mama, itong matandang lola. Yung sinabi ko sa'yo noong nakaraan. Yung kakaibang lola na gustong iuwi ako. Ay. Noong 2 beses, masyado akong nagmadali. Sa usaping pag-ibig, kailangan dahan-dahan ang paglinang. Ziwei ang tawag sa'yo, maganda ang pangalan. Mabait ka ring bata. Ito ang plano ng paggamot para sa heart surgery ng bata. Ikaw ang nanay niya, tingnan mo. Kung wala namang problema, pwede nang operahan bukas. Talaga mo bang ibibigay sa akin ang pondo para sa heart transplant ng anak ko? Salamat sa'yo. Ay, ang batang ito, bakit ka pa magpapasalamat? Pamilya tayo, ha? Ang ibig kong sabihin, mula nang una ko siyang makita,
Naramdaman ko nang may koneksyon kami. Sa puso ko, matagal ko na siyang itinuturing na sarili kong pamilya. Wala nang hihigit pa sa kaligtasan ni Soysoy, na mas mahalaga. Soysoy, magpasalamat ka na kay Lola. Salamat po, Lola. Mali ba ang pagkakilala ko sa kanya noon? Mabait pala talaga si Lola. Sige, sige. Ngayong tinawag na ako ng aking apo sa tuhod, ng isang beses na Lola. Malayo pa ba bago niya ako matawag na Lola sa tuhod? Ang napakalaking kabutihan ng matandang ginang ay hindi na kailangan ng pasasalamat. Kung sakaling may kailangan ka sa hinaharap, malapit lang ako. Hindi ako tatanggi kahit kailan. Iyan lang ang hinihintay ko. May apo akong lalaki. Nasa 30 na siya. Pero wala man lang siyang kasamang babae. Hintayin mo lang matapos ang operasyon ng bata. Ay pa-blind date ko siya sa iyo. Ha? Hindi pwede ang blind date. Bakit hindi pwede? Ina siya ng mahal kong apo sa tuhod. Napakaganda niya, parang bulaklak, mahinhin at mabait ang ugali. Saan banda siya hindi bagay sa iyo? Lola, ikaw pa ang nagsasabing maganda siyang parang bulaklak. Hindi iyan ang tawag na maganda siyang parang bulaklak. Ano ba ang tawag doon? Matagumpay ang operasyon sa puso ni Soysoy. Nasa ospital pa rin siya at nagpapahinga. Sinasabi ko sa iyo, bukas puntahan mo na si Ziwei at makipag-blind date ka sa kanya. Ano ang pangalan ng ina ng bata? Ziwei. Shen Ziwei pala. Ang lintik na bata, iniwan siya noon. At nakalimutan pa pati pangalan niya. Talagang wala siyang hiya. Baka ako ang nagkamali noon. Ang batang babae ay ako, at anak ni Shen Ziwei. Mabait na nanin. Bukas ako ang pupunta sa blind date. Pupunta na ako ngayon para tingnan. Hoy, batang pasaway ka. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Sandali lang, hintayin mo ako. Mama, sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon ni Soysoy. Mula ngayon, pwede na siyang mamuhay ng malusog tulad ng ibang bata. Kailangan pa rin nating pasalamatan ang matandang ginang na iyon. Mama. Soysoy, may sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Ang apo ng matandang ginang na iyon, ay siya ring gusto niyang ipakilala sa iyo bilang blind date mo ngayon. Si Yanshi pala iyong dati, na pinakiusapan tayong umarte bilang tiyuhin ng anak niya. Noong inaapi tayo ng masamang tiyahin na iyon, dumating din agad ang tiyuhin na iyon. Dumating din agad ang tiyuhin na iyon. Ha? Si Yanshi pala ang taong iyon. Ay nako, ang mahal kong maliit na apo sa tuhod. Ziwei, ikaw pala ang ina ng mahal kong apo sa tuhod. Mama, itong tiyuhin ba ang papa ko? Oo, siya ang papa mo. Ikaw ang munting prinsesa ng pamilya ko. Noon, malupit kang iniwan ng papa mo, kayong mag-ina. Pero Soysoy, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kayo ng lola sa tuhod mo, at ng nanay mo. At pababayaran ko sa kanya ng maayos. Pagkatapos ng gabing iyon kasama si Shen Ziwei, matagal na kitang hinahanap. Hindi kita kinamumuhian. Pakiramdam ko lang, kailangan mo akong panagutan. Yanshi. Shen Ziwei, ikaw ang ina ng bata. Habang buhay ka nang sasama sa akin, magkasama nating ibibigay kay Soysoy ang isang kumpletong pamilya.